Disclaimer: ang kwentong ito ay batay sa mga lumang paniniwala, alamat, at karanasang ipinapasa sa mga henerasyon. Hindi ito layuning takutin ang mga mambabasa, kundi paalalahanan tayo sa mga kwentong bumubuo ng ating kultura at pananampalataya. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay maaaring nagkataon lamang. Maging bukas ang isip sapagkat sa bawat karayom, may kwento ng dugo, pamana, at sumpa. Tahimik ang baryong San Roque nang dumating si Lira, isang dalagang galing Maynila, suot ang itim na bestidang pormal at nakasombrerong itim. Ang hangin ay malamig at ang mga kaluskos ng tuyong dahon ay parang mga bulong ng matatanda. Sa dulo ng kalsadang putik, nakatayo ang lumang bahay ng kanyang lola, si Aling Sabel, ang babaeng tinawag noon ng mga tao bilang ang mangkukulam ng San Roque. 2 araw nang patay si Aling Sabel, at sa loob ng bahay ay naamoy pa rin ang pinaghalong kamanyang at langis. May mga kandilang halos maubos, at sa gitna ng silid ay ang kabaong ng matanda. Tahimik ang lahat, maliban sa mahinang pag-iyak ng mga nakikiramay. Lira, apo, ikaw ang hinihintay ni Lola, bulong ng isang tiyahin habang inabot ang sobre, ang huling liham ng matanda. Dahan-dahang binuksan ni Lira ang sulat. Sa loob ay may maikling mensahe, nakasulat sa lumang tinta, Apo, kung ito'y binabasa mo, ako'y wala na sa mundong ito. Ang bahay na ito at ang lahat ng laman nito ay sayo. Ngunit higit sa lahat ang karayom na nasa aking aparador. Ingatan mo ito. Huwag mong hayaang mapunta sa kamay ng iba. Dahil sa bawat tahi, may kaluluwang nakakulong. Nang mabasa niya yon, tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Napatingin siya sa mga taong nakatingin din sa kanya, mga mata na puno ng takot. Isa sa mga matatanda ang bumulong, yan ang karayom ng sumpa, kung sino man ang may hawak niyan, siya na ang susunod. Ngunit si Lira ay hindi naniniwala sa mga pamahiin. Isa siyang modernong babae, lumaki sa syudad, sanay sa rason, hindi sa hiwaga. Kaya nang mag-isa siya kinagabihan, pumanhik siya sa silid ni Sabel. Ang amoy ng mga halamang tuyot at abo ay nanatili sa hangin. Binuksan niya ang aparador at doon, sa loob ng isang kahon na yari sa kahoy, ay ang karayom, itim, makintab, at parang pilak na sinilaban ng araw. May manipis na sinulid na kulay dugo na nakapulupot pa rin dito. Hinawakan niya ito. Sa isang iglap, parang may humaplos sa kanyang balikat, isang malamig na kamay, mahaba ang kuko, at pamilyar ang boses na bumubulong, Apo, hindi pa tapos ang ating tahi, napalingon siya, pero wala namang tao. Tanging hangin at ilaw ng gasera ang sumasayaw sa dilim. Sa labas, ang mga aso'y tahol ng tahol, parang may naaamoy na hindi nila maipaliwanag. At doon, sa gitna ng gabi, nagsimula ang pamana, ang sumpang ipapasa ng dugo, ng karayom, at ng pangalan ng isang mangkukulam na hindi kailanman tuluyang namatay. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil noong gabing iyon. Sa bawat patak sa bubong ng lumang bahay, tila may kasamang buntong hininga ng mga kaluluwang nagmamasid. Si Lira, nakaupo sa harap ng lamisang yari sa nara, ay matagal ng gising, tinititigan ang karayom na nasa ibabaw ng panyo. Ang sinulid nitong kulay dugo ay kumikislap sa ilaw ng gasera, parang may sariling buhay. Minsan ay tila gumagalaw ito ng bahagya, umiikot, humihinga. Ngunit tuwing lalapit siya, muling titigil, parang nagtatago. Guni-guni lang, bulong niya sa sarili. Wala nang halong kababalaghan ngayon. Ngunit habang pinipilit niyang paniwalaan iyon, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan mula sa bintana. Sumunod dito ang isang mahina ngunit malinaw na tunog, tik-tik-tik. Parang tunog ng mga kuko sa kahoy. Tumayo si Lira. Inilapit niya ang gasera sa bintana at sinilip ang labas. Wala siyang nakita, maliban sa kadiliman ng kagubatan at mga aninong sumasayaw sa ulan. Ngunit habang nakatitig siya, may isang bagay na kumaluskos sa bubong. Sunod, isang mahina ngunit malinaw na hagikhi. Lola, tawag niya, mahina. Walang sumagot. Tanging hangin ang nagbalik ng kanyang tinig, tinatawa siya. Pagbalik niya sa silid, nagulat siya, ang karayom ay wala na sa lamesa. Napalingon siya sa sahig, sa ilalim ng upuan, sa paligid ng gasera, wala. Nang sandaling iyon, biglang may kumalabit sa kanyang braso. Pagtingin niya, may manipis na sinulid na kulay dugo na nakapulupot sa kanyang pulso, at dahan-dahan itong humihigpit. Napasigaw siya at mabilis na hinila yon, ngunit habang ginagawa niya, naramdaman niyang parang may kamay na humahawak din mula sa kabilang dulo ng sinulid, isang malamig, matanda, at nanginginig na kamay. Mula sa dilim ng kabilang kwarto, lumitaw ang anino ni Aling Sabel, nakaputing saya, walang mata, at may ngiti sa labi.
Apo, simulan na natin ang pagtatahi. Tumakbo si Lira palabas ng silid, dala ang gasera. Ang apoy ay kumikibot sa hangin, at sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mga yapak sa likod, mabagal, pero papalapit. Pagdating niya sa sala, tumigil ang lahat. Ang hangin, ang ulan, maging ang mga aso sa labas, lahat ay natahimik. Ang orasan sa dingding ay huminto sa 12:00. Doon niya nakita ang karayom, nakatusok sa pader, at sa paligid nito ay may mga bakas ng maliit na tahi, parang may taong sinusubukang ikulong ang isang anino sa dingding. Dahan-dahan niyang hinawakan ang karayom. Sa sandaling iyon, bumalik ang tunog ng ulan, at ang apoy ng gasera ay biglang lumaki, parang sumabog sa liwanag. Sa liwanag na iyon, nakita niya sa salamin ang sarili niya, ngunit may ibang mukha sa likod ng kanyang mga mata. Ang gabi ay nagsimula sa ulan, ngunit nagtapos sa bulong na hindi nawala hanggang madaling araw. Apo, huwag kang matakot. Ang sumpa ay hindi parusa, ito ay pamana. Kinabukasan, tila walang nangyari. Sumikat ang araw sa baryo ng San Roque, ngunit kakaibang lamig pa rin ang bumabalot sa paligid. Si Lira, maputla at tila walang tulog, ay lumabas ng bahay upang bumili ng tinapay sa tindahan. Ngunit napansin niya agad ang mga titig ng mga tao, mga matang hindi nagtitiwala, mga bibig na bumubulong. Yan yung apo ni Aling Sabel, balita ko, siya na raw ang humahawak ng karayom, may namatay daw na kambing sa bakuran ni Mang Tasyo kagabi, walang dugo ang katawan. Pinilit ni Lira na huwag pansinin ang mga yon, ngunit habang naglalakad siya, ramdam niya ang bigat ng bawat bulong. Parang lahat ng hangin sa baryo ay nagdadala ng mga salita ng takot. Pagdating niya sa tindahan, sinalubong siya ni Aling Minda, ang may-ari. Mahinang umiti ang matanda, ngunit halatang nanginginig. Apo ni Sabel, nakikiramay kami ha. Pero ano, Aling Minda? Huwag mo sanang ipagagalit, baka pwedeng itapon mo na lang yung karayom. Hindi maganda yon sa bahay. Napakunot ang noo ni Lira. Bakit po? Pamana yon ni Lola. Pamana. Pero pamana rin ng sumpa. Alam mo ba, apo, yang karayom na yan ginamit ni Sabel para tahiin ang mga aswang. Pero sa huli, hindi na niya nakontrol. Lahat ng tinahi niya bumalik para habulin siya. Napatahimik si Lira. Sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng sinulid na pumulupot sa kanyang pulso kagabi. Pag-uwi niya sa bahay, napansin niyang bukas ang pinto. Maingat siyang pumasok, dala ang kaba. Sa mesa, naroon muli ang karayom, malinis na parang bagong hasaan, ngunit may manipis na bakas ng dugo sa dulo. Sa tabi nito may patay na ibon. Walang sugat, walang galos. Tila natuyo sa loob. Napatras si Lira. Hindi ako ito, bulong niya. Hindi ako gumawa nito. Ngunit sa labas ng bahay, unti-unting dumarami ang mga tao. May mga batang nagtatakbuhan, may mga babae na nag-aantanda. At sa gitna nila, si Mang Tasyo, hawak ang kanyang patay na kambing. Lira, sigaw ng matanda. Huwag mo kaming dayain. Ikaw lang ang may ganyang gamit. Ikaw ang bagong mangkukulam. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit walang nakinig. Isinara niya ang pinto at huminga ng malalim, nanginginig. Sa kanyang paligid, tila humahaplos ang mga boses ng mga anino. Apo, hayaan mo silang matakot. Sa takot nila, mas madali kang mamuno. Napaluhod si Lira, tinakpan ng tenga at sumigaw. Ngunit sa halip na katahimikan, narinig niya ang mga tahol ng aso, mga yabag ng tao, at mga bulong na nagsasabing, ang mangkukulam ay nabuhay muli. At sa labas, habang papalapit ang gabi, ang mga ilaw ng mga bahay ay isa-isang namamatay. Lumipas ang ilang araw at halos hindi na lumalabas si Lira ng bahay. Ang dating tahimik na San Roque ay unti-unting nababalot ng takot at bulong-bulungan. May mga batang nagkakasakit, mga hayop na nawawala, at mga kandilang biglang namamatay tuwing gabi. Lahat ng mata ay nakatingin sa lumang bahay ni Aling Sabel, ang bahay na ngayoy tinitirhan ni Lira. Isang gabi, habang binubuklat niya ang mga lumang gamit ng lola niya, napansin niya ang isang bal sa ilalim ng hagdan. Luma na ito, gawa sa kahoy, may kalawang na kandado, at may ukit ng maliit na mata sa harap. Parang nakamasid. Ginamit ni Lira ang lumang susi na nakuha niya sa aparador. Dahan-dahan niyang binuksan ang bal. Mula sa loob, lumabas ang amoy ng lumang langis, abo, at bulok na bulaklak. Isa-isa niyang inilabas ang laman, mga lumang tela, mga dahon ng halamang gamot, at mga papel na may nakasulat na pangalan, mga pangalan ng tao sa baryo. Nang dumating siya sa pinakailalim, may isang diary na nakabalot sa itim na tela.
Sa unang pahina ay nakasulat, ito ang tala ni Isabel, tagapagtahi ng pagitan ng liwanag at dilim. Habang binabasa ni Lyra, unti-unti niyang nauunawaan ang katotohanan. Hindi isang sumpa ang karayom. Ito ay instrumento ng proteksyon, ginagamit ni Aling Isabel upang tahiin ang balat ng mga nilalang ng dilim upang hindi sila makapaminsala. Ngunit bawat tahi ay may kapalit, isang piraso ng kaluluwa ng tumatahi. Sa huling pahina, nakasulat, ang sinulid ay gawa sa dugo ng mangkukulam. Kung ito'y maputol, magigising ang mga nilalang na tinahi. Huwag hayaang maputol. Huwag hayaang mabasa ng luha o dugo ng iba. Napakurap si Lyra. Naalala niya ang kagabi, ang sinulid na pumulupot sa kanyang pulso, at ang ibon na natuyo sa mesa. Napalunok siya. Ako na ba ang susunod? Bigla, may narinig siyang mahinang kaluskos sa paligid. Nilingon niya ang dingding, may mga maliit na tahi roon, parang pinagtagpi-tagping balat. Unti-unting gumagalaw. Mula sa mga tahi, may itim na likido na lumalabas, at sa loob nito ay mga mukha, mga nilalang na tila natutulog sa loob ng pader. Nabitawan ni Lyra ang diary at napaatras. Mabilis niyang sinindihan ang gasera at tinutukan ang pader. Lola, ano to? Bakit mo to ginawa? At sa loob ng apoy, narinig niya ang pamilyar na tinig ni Aling Isabel, para protektahan ka, apo. Pero sa oras na mahawakan mo ang karayom, ikaw na ang tagapagtahi ng kadiliman. Sa takot, hinugot ni Lyra ang karayom mula sa mesa at itinapon sa sahig, ngunit sa mismong sandaling iyon, kumibot ito, parang may sariling buhay. Dahan-dahan itong bumulong pabalik sa kanya, at tumigil sa tapat ng kanyang paa. Kumikinang ang dulo nito sa apoy, at sa liwanag, nakita ni Lyra ang refleksyon ng kanyang mukha, ngunit may ibang ngiti. Umuulan ng malakas noong gabing iyon. Ang buong baryo ay binabalot ng dilim, tanging ilaw lamang ng kidlat ang paminsan-minsang lumulutang sa mga ulap. Sa loob ng bahay ni Lyra, nakaupo siya sa sahig, hawak ang karayom, at binabasa muli ang huling pahina ng diary ni Aling Isabel. Kung ang dilim ay gigising, ang tagapagtahi lamang ang makakapigil. Sa labas, may naririnig siyang iyak ng isang bata. Unay mahina, tila humihingi ng tulong. Tulong po, napatigil si Lyra. Lumapit siya sa bintana, at sa liwanag ng kidlat ay nakita niya ang isang batang babae, nakayuko sa gitna ng ulan, basang-basa, nanginginig. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Bata! Bakit ka nandito? Walang sagot. Dahan-dahan siyang nilapitan ng bata, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, tumambad sa kanya ang kakaibang anyo nito, maputla, itim ang mata, at may tahi sa pisngi. Biglang nagbago ang boses ng bata, naging garalgal at matanda. Hindi mo dapat ginising ang karayom, apo, napalayo si Lyra, ngunit nang akmang tatakbo siya, naramdaman niya ang matinding lamig sa paligid. Ang mga pader ng bahay ay nagsimulang magbitak, at mula sa mga bitak ay lumalabas ang itim na sinulid na parang buhay, gumagapang sa sahig, sa mesa, hanggang sa kanyang mga paa. Napasigaw siya. Hinawakan niya ang karayom, desperado. Kung ako nga ang tagapagtahi, itatahi ko ang sumpa pabalik. Tumalon siya sa bata at itinuro ang karayom sa kanyang noo. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog, at ang bata ay napasigaw ng malakas. Sa halip na dugo, asul na usok ang lumabas sa sugat, at ang sinulid na kulay dugo ay kumikislap. Ngunit habang ginagamitan niya ito, biglang nanginginig ang karayom, at sa bawat pagtusok, ramdam niya ang sakit sa sarili niyang balat, parang siya mismo ang tinatahi. Lola, sigaw niya. Anong ginagawa ko? Sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig ni Aling Isabel, ang bawat tahi ay kabayaran, apo. Isa kang salamin ng iyong lola. Sa bawat kaluluwa mong ililigtas, may parte ng sayo ang mawawala. Nang tuluyang mawala ang bata sa kanyang harapan, huminto rin ang ulan. Ngunit pagtingin ni Lyra sa salamin, hindi na niya nakita ang sarili niyang mga mata. Iyon ay mata ni Aling Isabel, itim, matalim, at may ngiti ng kabaliwan. Nabitawan niya ang karayom at napahawak sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi ako ito. Ako si Lyra. Hindi ako siya, ngunit mula sa sulok ng silid, may isang anino ang humakbang palabas, nakayuko, nakaputing saya, at may pamilyar na tinig, kung hindi ikaw sino, apo. Ang karayom ay gumulong sa pagitan nila, huminto sa gitna ng sahig, at dahan-dahang tumindig ng mag-isa, parang itinataas ang sarili. Sa labas, nagsimulang tumahol ang mga aso. Isa-isa, sumabay ang mga huni ng kuwago, at ang hangin ay bumigat. Ang baryo ay muling nagising, kasabay ng pagmulat ng karayom ni Isabel.
Mula ng gabing ginamit ni Lyra ang karayom, hindi na siya ang dating siya. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya'y may mga alaala siyang hindi kanya, mga eksenang parang mula sa ibang panahon, mga taong umiiyak, mga nilalang na sinusunog, at isang babaeng tumatahi ng balat ng bangkay sa ilalim ng buwan. Isang umaga, may malakas na katok sa pintuan. Nang buksan niya, naroon si Mang Tasyo at ilang taga-baryo, may dala silang mga sulo at itak. Lyra, sabi ng matanda, huwag ka nang magtago. Lahat ng sumpa sa baryo, nagsimula ng bumalik. Ikaw lang ang may karayom, ikaw lang ang may kasalanan. Tigilan niyo yan, sigaw ni Lyra. Hindi ako ang gumawa. Ginagamit ko lang para iligtas tayo. Ngunit walang nakinig. Pumasok ang mga tao sa bakuran, dala ang takot at galit. Ang hangin ay umikot sa paligid at biglang nagdilim ang langit. Parang may dumaan na aninong napakalaki sa ibabaw ng mga ulap. Sa loob ng bahay, kumikislap ang karayom. Nang hawakan ni Lyra ito, agad siyang nakarinig ng daan-daang boses, mga tinig ng mga taong tinahi ni Aling Sabel. Bitawan mo kami, gisingin mo kami, tama na ang pananahimik, tagapagtahi. Tumakbo si Lyra palabas, dala ang karayom. Ang mga tao'y umatras, natatakot sa liwanag na lumalabas dito. Ang sinulid ay nagliliyab sa hangin, parang apoy na dugo. Mang Tasyo, sigaw ni Lyra. Hindi sumpa ang karayom. Protection ito. Pero dahil sa galit ninyo, nagigising ang mga nilalang sa ilalim ng lupa. Ngunit bago pa siya matapos, isang babae ang sumigaw, sinungaling. Ikaw ang halimaw. At sa sandaling iyon, itinapon ni Mang Tasyo ang sulo sa bahay ni Aling Sabel. Kumalat agad ang apoy. Nasunog ang mga lumang kahoy, at ang hangin ay napuno ng amoy ng abo at langis. Sa gitna ng apoy, nakatayo si Lyra, nakataas ang karayom, habang ang mga anino sa paligid ay nagsisimulang gumalaw, mga nilalang na tila binuhay ng takot ng mga tao. Nakakulong kayo sa takot, pero ako ang may hawak ng sinulid, sigaw ni Lyra. Sa bawat pag-ikot ng karayom, ang hangin ay nag-umalulong. Ang lupa ay nagbitak, at mula sa ilalim, lumabas ang mga nilalang na tinahi noon ni Sabel, mga aswang na may balat na may tahi, mga kaluluwang walang mata, at mga katawan na puno ng sinulid. Ang mga tao ay nagsigawan, nagsitakbuhan. Ngunit nang tumingin sila pabalik, hindi na si Lyra ang nakatayo sa gitna ng apoy, kundi si Aling Sabel, nakangiti, hawak ang karayom. Ngunit may kakaiba, habang lumalapit si Sabel, may mga luha sa kanyang mga mata, tila nagsisisi. Hindi ko ginusto ito, apo, bulong niya. Ngunit ikaw lang ang makakaputol ng sumpa. Ngunit bago makalapit si Lyra, bumagsak ang kisame, at ang buong bahay ay nilamon ng apoy. Sa huling sandali, narinig ng mga tao ang sigaw ni Lyra, isang boses na parang dalawang kaluluwa ang nagsasalita ng sabay. Hindi pa tapos ang tahi. Paglipas ng ilang sandali, tumigil ang ulan, at sa abo ng lumang bahay, kumikislap pa rin ang karayom, buo, walang kahit anong paso. Ang baryo ng San Roque ay natabunan ng abo at katahimikan. Ang dating buhay na mga kalye ay puno ngayon ng abo ng sinunog na bahay ni Aling Sabel. Walang gustong lumapit. Ngunit sa gitna ng mga abo, may liwanag na kumikislap, ang karayom, buo pa rin, parang hindi tinablan ng apoy. Makalipas ang ilang oras, mula sa ilalim ng mga sirang kahoy, gumalaw ang isang kamay. Si Lyra, buhay, ngunit duguan, at may mga marka ng tahi sa kanyang mga braso. Dahan-dahan niyang kinuha ang karayom. Sa bawat paghawak niya rito, nakikita niya ang mga alaala ng kanyang lola, mga gabi ng pagtatahi ng balat ng mga nilalang, mga sigaw ng mga kaluluwang isinasara sa loob ng sinulid. Ngunit sa sandaling iyon, alam ni Lyra kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi ako si Lola. Hindi ako ang sumpa, bulong niya. Ako ang magtatapos nito. Lumapit siya sa gitna ng nasunog na bahay, kung saan naroon ang malaking bilog na simbolo sa sahig, mga ukit na gawa ni Aling Sabel noong araw. Sa paligid, nagsimulang lumitaw ang mga anino ng mga nilalang na tinahi noon, nakabitin sa hangin, umiiyak, nagmamakaawa. Lyra, bitawan mo kami, ang sinulid ay kailangang maputol, nanginginig man, sinimulan ni Lyra ang ritual. Tinusok niya ang lupa gamit ang karayom, at mula roon ay lumabas ang sinulid na kulay dugo. Habang hinihila niya ito, bawat anino ay unti-unting humihigop ng liwanag. Ang hangin ay umikot, at ang mga nilalang ay nagsimulang sumigaw, hindi sa sakit, kundi sa kalayaan. Ngunit habang tinatapos niya ang huling tahi, naramdaman niyang may malakas na puwersa na humahawak sa kanya. Ang kaluluwa ni Aling Sabel ay lumitaw, nakaputing saya, nanginginig, umiiyak. Huwag, apo.
Kapag tinapos mo yan, pati ako'y mawawala. Ang lahat ng ginawa ko'y mabubura. Lumapit si Lyra, hawak pa rin ang karayom na nagliliyab. Lola, kailangan. Hindi ito buhay na gusto mong ipamana. Lumapit si Isabel, tinangkang pigilan siya, ngunit sa huling sandali, hinawakan ni Lyra ang kamay ng kanyang lola, sabay nilang itinahi ang huling sinulid. Ang paligid ay kumislap ng asul na liwanag, at sa bawat tahing ginawa nila, ang mga nilalang sa paligid ay naglalaho, unti-unting natutunaw sa liwanag. Ngunit habang tinatapos ni Lyra ang huling tahi, naramdaman niyang bumibigat ang kanyang dibdib. Lola, ang sakit, ngumiti si Isabel, habang unti-unting nagiging abo ang kanyang anyo. Ang bawat pagtahi may kabayaran. Pero salamat, apo, pinalaya mo ako. Huling tusok ng karayom. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumutok, kasabay ng malakas na ihip ng hangin na parang sumisipsip ng lahat ng kadiliman. At sa katahimikan ng gabi, nang tuluyang mawala ang apoy at anino, nakita ng mga taga-baryo si Lyra sa gitna ng abo, nakaluhod, hawak ang karayom, at nakangiti. Tapos na ang tahi. Ngunit sa kanyang dibdib, may isang maliit na marka ng sinulid, kumikislat sa dilim, parang apoy na hindi tuluyang mamamatay. Makalipas ang 3 buwan, muling nagbalik ang katahimikan sa baryo ng San Roque. Ang mga tao'y unti-unting bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa unang tingin, tila tapos na ang lahat. Wala nang kakaibang sigaw sa gabi, wala nang humihingal na anino sa dilim. Ngunit sa ilalim ng bawat bubong, may takot pa rin, isang takot na hindi sinasabi, ngunit nararamdaman ng lahat. Si Lyra ngayon ay nakatira mag-isa sa lumang bahay ng kanyang lola. Pinili niyang hindi ito sirain, bagkus ay inayos niya ang bawat sulok, pininturahan, nilagyan ng mga halaman, at ginawang tahimik na tahanan. Ngunit sa bawat gabi, bago siya matulog, may isang tunog na bumabalik, tik-tik-tik ang tunog ng karayom na tila may sariling buhay. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, napatingin si Lyra sa salamin. Sa kanyang balikat, may bakas ng pulang sinulid na hindi niya matanggal kahit anong kuskos. Siguro, guni-guni lang, mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit nang siya'y humarap sa makinang pantahi, ang makina ng kanyang lola na matagal nang hindi gumagana, bigla itong umandar mag-isa. Tak-tak-tak-tak. Parang may hindi nakikitang kamay na nagtatahi ng hangin. Lumapit si Lyra, nanginginig, at nakita niyang may piraso ng balat na hinahabi ng makina. Hindi balat ng hayop kundi balat ng tao. Ang pattern, ang mukha niya mismo. Napaatras siya, pero bago pa siya makatakbo, may boses na nagbulong sa likod niya, apo, hindi natatapos ang sinulid. Habang may dugo, may tahi. Ang malamig na hangin ay pumasok sa loob ng bahay. Sa mga dingding, unti-unting lumitaw ang mga pangalan ng mga babaeng nawala sa baryo. Isa-isa, sinulid na pula ang bumubuo sa mga titik. At sa gitna ng mga ito, lumitaw ang pangalang Lyra. Lumuhod siya, umiiyak, at hinawakan ang karayom na nasa mesa. Hindi ko ito gusto. Hindi ako ikaw. Ngunit nang tignan niya ang kanyang kamay, nakatali na ito ng sinulid na pula, gumagalaw na parang may sariling isip. Unti-unti, ang karayom ay pumasok sa kanyang balat, tinatahi ang kanyang mga daliri, pataas sa kanyang braso, hanggang leeg. Ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, ngumiti siya, gaya ng ngiti ni Aling Isabel noon. Kung ganito ang kapalit ng katahimikan, kaya ko. Nang sumapit ang umaga, natagpuan ng mga taga-baryo si Lyra sa balkonahe. Tahimik siyang nakaupo, may hawak na karayom, at ang mga ibon ay tila takot na lumapit. Sa kanyang tabi, may isang manika, bagong tahi, nakasuot ng lumang saya. Ang mata nito ay kumikislap ng mapulang liwanag. At sa likod ng manika, nakasulat sa pader, gamit ang sinulid na pula, ang bawat tahi ay may kasaysayan. At ang karayom ay kailanman hindi nagpapahinga. Habang lumalayo ang kamera, kung pelikula ito, makikita sa bubungan ng bahay ni Lyra ang anino ng isang babae, nakasilip, tahimik, at hawak ang karayom. Ang hangin ay bumubulong sa huling linya, ang sumpa ay hindi napuputol. Ipinapasa lang, 2.